this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Oh, the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Ang kumukontra sa impyerno, walang iba kundi simbahan. Amen. Acts 20:28. Nakita na po natin. Acts 20:28. Ang sabi dito, ready begin? Sige, kung hindi pa nakita, sige. Acts 20, verse 28. Acts 20:28. Yan. Share natin yung mga Bible natin. Makita natin ang kalagahan ng simbahan dito. Ang sabi dyan sa verse 28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock hath made you overseer to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Amen. The church of God. I will build my church, sabi ng Panginoon. And the church is the church of God. Amen. And I remind you, this church is not my church. This is Christ Church. So, kaya salamat sa Panginoon. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos sa mga sa langit. Thank you, God, for reading the word. Thank you for singing special number sa choir. Salamat, Panginoon. Thank you for Sunday school. Thank you for fellowship, O God. And this morning, dalahin ko, Panginoon, ang pagpahayag ng mga salita. I am nothing, O God, without your power. Holy Spirit, send your power at this moment, O God. I am nothing, O God, without your guidance and power. Make my blessing to the brethren, O God. Save souls today, O God. Kung mayroon man sa aming kalagitnaan, they are lost today, O God. Dalahin ko, Panginoon, huwag mong siyang payagan na uwi, na patuloy pa rin siyang ligaw patungo sa impyerno. Holy Spirit of God, we need your guidance and power. Continue to speak to us through your words. Use thy servant, I am nothing, O God, and make me a blessing, O God, this morning, and send us revival this morning, O God. Whatever comes place today, we bring all the glory and honor to thy name, O God. And save souls today, O God. Maging kasama namin sa online ngayon. Continue to speak to them, to your words, O God. Empower the servant, O God, and went the message, O God, and forgive our sins, cleanse our heart, and be ready to partake their word this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. This is our church emphasis month. And ang title ng mensahe natin ngayon, Why I Need a Church. Amen. Bakit kailangan natin ng simbahan? Amen. Sabi nga ng salita ng Diyos sa Acts 20, the church of God. This is the church of the living God who purchased with his own blood. Amen. Oh, I will build my church. Amen. This is not my church. This is the church of God. Amen. The pastor is an overseer of the church. Amen. Kaya nga sabi niya ng Panginoon, ng salita ng Diyos, ingatan, take heed unto yourself. Ingatan niyo po ang iyong sarili at ang mga flocks, ang mga tupa. No? Para hindi sila lumihis, hindi sila liligaw, kapatid. Kaya mayroong pastor ang simbahan. Mayroong church ang simbahan. Amen. Kaya kailangan natin ng simbahan kasi ang Panginoon nagtayo ng napakalagang institusyon, kapatid. No, dito po sa mundo, ang unang tinayo ng Panginoon ay ang isang institusyon na isang pamilya. Amen. Ang pamilya po, kapatid, ay napakalaga sa Panginoon. Kaya po siya nagtayo ng simbahan, kapatid. At ang pamilya, kapatid, ay nagsimula sa Garden of Eden. Amen. So God established family since in the garden, in the book of Genesis. But in Genesis chapter 3, it's sad to say that Satan destroyed the family. Satan destroyed the first couple in the garden. Kaya mga kapatid, the number one target of Satan today is the family. The family will be destroyed. The family will be broken. And makita natin, no wonder we see many broken family today.
At nakakawa po, kapatid. No? At kalamitan po, ang nagsasuffer ay ang mga bata, kapatid. No? At maraming kabataan ngayon nabibiktima of the broken home, kapatid. Kaya kailangan nila ng simbahan, kapatid. Every family need a church. Amen. Ang pangalawa ay civil government. God put authority to every city, every barangay, every nation, every province, every region, kapatid. Mayroong authority. Amen. Nilagay ang Diyos dyan. May mga leader na nilagay ng Diyos dyan. May mga ordinance na dapat nating sundin, mga kapatid, bilang citizen ng bansa nating, kapatid. No? Mayroong authority na ating sinusundan, kapatid. At ang pangatlo, kapatid, na kanyang itinayo ay walang iba, kundi ang simbahan, ang church, kapatid. No? Na tinatag ng Panginoon in Matthew 16, verse 18, Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. The gates of hell. I will build my church. Maraming simbahan ngayon. They are so-called church. But there are only one church that Jesus Christ built, no other than the Baptist church, because Jesus Christ was a Baptist. He was baptized by John the Baptist. Therefore, Jesus Christ was a Baptist, and He established, He built His own church, a Baptist church. Amen. Kaya nagtayo siya ng kanyang sariling simbahan, kapatid. At sa ating binasa sa Acts 20, verse 28, God loved His church. God loves His church. He purchased with His own blood. He gave Himself for it. And the Bible says, He purchased with His own blood. Napakalaga ng simbahan, kapatid. Imagine, He gave His life, He shed His blood, kapatid. Dugo ng Panginoon ang kanyang inalay sa simbahan, kapatid. Kaya mahal niya ang simbahan ng Panginoon. This is Christ Church, the church of the living God. At walang iba, kapatid, yung church natin, walang iba kundi Baptist Church. Hindi po akin ang church na ito. This is the church of God. The pastor is an overseer. Amen? When we speak of the church, church is not a building. Church is a called out assembly of scripturally baptized believers. Baptized believers. Amen? Kaya malaga ang baptism, baptism, that is only God-given authority to baptize those who are saved. Amen? Kaya kapatid, no, tayo ay we gather in one place, we gather in one doctrine, and we worship the Lord in spirit and in truth. And truth is the Word of God. Amen? Kaya tayo mayroong Bible, kapatid. This is a Bible-believing Baptist, hellfire preaching, sin-hating preaching, church. Amen. Kaya kapatid, napakalaga ng simbahan, mahal ng Panginoon. Itong simbahan ito ay simbahan ng Panginoon at mahal niya ito, kapatid. At mahalaga po ang simbahan sa bawat isa at mahal ng Diyos ang simbahan ito, kapatid. Ang tanong ngayong umaga, why I need the church? Why I need the church like this? Sabi ko nga, church is not a building. Kasi kung building, hindi pa kompleto ang building. Amen. Wala pang bintana. Amen. Wala pang pintuan. Amen. For that is not a church. A church is a group of people who worship God in spirit and in truth. Amen. And fulfill the Great Commission. Amen. Sharing the lost. Amen. Seeking the lost. Yan po ang simbahan, kapatid. Ang sabi diyan, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Shall not prevail against it. Ang word na prevail, hindi po manaig. Ang impyerno sa simbahan, kapatid. Ang simbahan, kapatid, ito po ang nagsasara ng pintuan ng impyerno. Kaya ang impyerno ay bukas 24 hours, kapatid, at maraming pupunta doon sa impyerno. Amen. Yun ang word na prevail. Shall not prevail. Means, this is an opposing forces.
and to have victory. Amen. Tayo po ang kumukontra sa impyerno. Amen. Wala nang institusyon na nagkumukontra sa impyerno, walang iba kundi ang simbahan na itinayo ng Panginoon. This is only institution opposed to the work of the devil. Amen. And to the gates of hell. Amen. And to win out and to keep out from the gates of hell para tayo maalis doon sa pintuan ng impyerno at patungo sa buhay na walang hanggan at pagbabagong buhay, kapatid. Kaya bakit kailangan natin ng simbahan, kapatid? Bakit kailangan natin ng simbahan? Dito po sa ating binasa, the reason why I need a church, because the gates of hell shall not prevail against it. The gates of hell. Because of the gates of hell. Ang impyerno ay may pintuan na laging bukas 24 hours. That's the reason why Jesus Christ built His church, because hell is real. Totoo ang impyerno, kapatid. Kaya nga, kapatid, ang sabi ng Bible, ang trabaho ng simbahan, kapatid, ay the gates of hell shall not prevail against it. Tayo po ang magsara ng pintuan ng impyerno, kapatid. Oo. Ang sabi ng Matthew 7 verse 13, maluwag ang daan patungo sa kapahamakan, masikip ang daan patungo sa kalangitan, maluwag ang daan patungo sa kapahamakan ng impyerno, at marami ang pupunta doon. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 13, kapatid. Pero tandaan natin, kaya nagtatag ang Panginoon ng simbahan. Dahil totoo na may impyerno. At kailangan kamaligtas sa impyerno dahil tayo ay patungo sa impyerno, kapatid. Ang sabi ng Psalm 9 verse 17, the wicked shall turn to hell that forget God. Amen. Ang tao ay patungo sa impyerno dahil ang tao ay makasalanan, kapatid. Pag namatay ang tao, kapatid, no, ang katawang ito ay babalik sa lupa, ililibing ito sa lupa, kapatid, ilalagay ito sa kabaong, kapatid. Ngunit ang kaluluwa ay pupunta sa impyerno. That's the reason why God, Jesus Christ, built His church. Because there is hell, kapatid. There is burning hell today, 24 hours, kapatid. Still burning in hell today. Many souls are burning in hell today, kapatid. Kaya doon pupunta ang kaluluwa ng tao. Ang katawang ito, babalik sa lupa. Ngunit ang kaluluwa, dahil tayo makasalanan, pupunta tayo sa impyerno. Ang kaluluwa, kapatid, ay buhay. Kahit wala sa katawan. Tanda natin, the soul will exist even without the body. Wala na sa katawan ang kaluluwa, pero mag-exist ang kaluluwa because souls is immortal. Ang kaluluwa ay hindi namamatay, kapatid. Ang kaluluwa, yun ay ikaw, kapatid. Yung kaluluwa, yun ang gumagalaw ngayong umaga. Yan po ang kaluluwa, kapatid. Ang kaluluwa, yun po ang nakikinig ngayong umaga ng salita ng Diyos. Yan po ang kaluluwa. Yan po ang kaluluwa na nakakakita, nakakadinig, kapatid, nakakaramdam, kapatid, nauuhaw, humihinga. Yan ang kaluluwa, kapatid. Nakakaramdam, nasasaktan, kapatid. Yan ang kaluluwa ng tao. Amen. Pagkurutin mo yung katabi mo ngayon, aaray. Bakit? Nandyan ang kaluluwa. Amen? Subukan mo yung patay, wala na. Hindi na sa aaray. Amen? Kahit saktan mo yan, pagpatay na, wala na. Amen? Kahit pagalitan mo yan, murahin mo yan, kapatid, kung wala ng kaluluwa, hindi niya na mararamdaman. Hindi na sasama ang kanyang loob, kapatid. Kaya sinasabi natin, pag makarinig tayo ng hindi magandang salita,
sumasama ang loob natin kasi mayroong tao dyan sa loob na yan. Walang iba kundi kaluluwa na yan ay nasasaktan, kapatid. Isang araw, pupunta yan sa impyerno dahil yan ay makasalanan, kapatid. The wicked shall turn to hell without God. Yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong simbahan na ito, kapatid. He purchased with His own blood and He built this church, kapatid. Dahil mayroong tao, mayroong kaluluwa na buhay patungo sa impyerno, kapatid. Ang kaluluwa ay hindi namamatay, ang katawan lang namamatay, kapatid. Yan ay babalik sa alabok, sabi ng Biblia. Ang alabok ay babalik sa lupa, ngunit ang kaluluwa ay haharap sa Diyos. Ang sabi ng Hebrews 9:27, and it is appointed unto men once to die, and after this, a judgment. Amen? Yung kaluluwa, yan po. Ikaw at ako. Dahil ang tao ay makasalanan, pupunta yan sa impyerno. Dahil sabi ng Biblia, the wicked shall turn to hell, kapatid, that forget God. Lahat tayo makasalanan. Ang sabi ng Romans 3 verse 10, no one is righteous, no not one, walang mabuti kahit isa. Lahat tayo makasalanan. At ang sabi ng Revelation 21 verse 8, ang makasalanan ay dalhin doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, kapatid. But the fearful, the unbelieving, the whoremongers, the sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire with brimstone, which is the second death. Amen. Lake of fire. Ang impyerno ay lake of fire. Lawa ng apoy, kapatid. Lake of fire, kapatid. Lawa. Malawak. Brimstone. Nagbabagang bato, kapatid, doon sa impyerno. At ang makaranas niyang, kapatid, is second death, kapatid. The death of our soul, kapatid. Tanda natin, kapatid, second death, yan po ang pangalawang kamatayan. Amen? Kaya pag namatay ka, pag mamatay tayo, kapatid, hindi ibig sabihin tapos na. Ang matindi, kapatid, ang pangalawang kamatayan, kapatid, na ating harapin kung wala kang Panginoon. Kaya nga sabi ng Revelation 20 verse 14, death and hell shall cast into the lake of fire. Death and hell. Pagkatapos na mamatay ang taong makasalanan, dire-diretso na yan sa impyerno, kapatid. We don't believe purgatory, kapatid. Purgatory is not in the Bible. Purgatory is business, kapatid. Hell is real. Totoo ang impyerno. Sabi ng Biblia, pagtapos mamatay ang taong makasalanan, death and hell shall cast into the lake of fire. Amen? Kaya mayroong nagtayo ang Panginoon ng simbahan because of the lake of fire. The gates of hell. Kung mamatay tayo na hindi tayo ligtas, kapatid, kung hindi ka sumampalataya sa Panginoong Kristo, sa lake of fire tayo pupunta ang ating kaluluwa, kapatid. Kaya, kung nandito ka ngayon sa aming mga bisita, kapatid, kaya namin kayo inimbita, kapatid. Dahil may impyerno na nagaantay sa inyo. At doon kayo patungo isang araw, kapatid. Kaya kung mayroon ka pang mahal sa buhay, na siya ay ligaw pa hanggang ngayon, siya ay patungo sa impyerno, ngayon ka na umiyak, kapatid. Dahil pag nandoon sa impyerno, hindi, kahit anong iyak natin, wala na magagawa, kapatid. There is no chance after death, kapatid. Kaya ngayon pa lang, iiyak mo na yan sa Panginoon. Dalhin mo sila sa Panginoon. They that sow in tears shall reap in joy. Ngayon mo na sila iyakan. Huwag mo na silang iyakan pagpatay na. Kasi sila ay diretso na, going straight to the devil's hell. Kaya ngayon pa lang, kapatid, salamat po sa ating mga nabisita ngayon, kapatid. No? Mahal namin kayo, kapatid. Mahal ka ng mga mahal mo sa buhay. Kung pinag-pray ka nila at dalhin ka dito sa simbahan, mahal ka niya, kapatid. Mahal ka yan nila, Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. No? Kaya sabi, ang nais ng Panginoon, ayaw na ikaw ay patungo sa impyerno. Ayaw nila na ikaw pupunta sa impyerno. Amen? Ang langit ay lugar ng masaya. Ang langit ay lugar ng puro awitan. Ang langit ay lugar ng puro fellowship. One day we will walk in the streets of gold. Sa langit wala ka na hanapin, kapatid. Lahat nandoon na, kapatid. Oo.
Ano ang saya ng langit kung ikaw lang pupunta? Paano ang tatay mo? Paano ang nanay mo? Paano ang lola mo? Paano ang kapatid mo, kapatid? You will not enjoy heaven one day if ikaw lang ang pupunta sa impyerno. How about your loved ones, kapatid? How about your friends, office mate, kapatid? Sila ay naligaw pa hanggang ngayon, kapatid. Kaya nga sabi ng Revelation 21 verse 4, God will wipe away all tears from their eyes. Papawiin ng Diyos ang iyong mga luha doon sa langit, kasi isang araw iiyak ka sa langit dahil marami po ang maiwan. We need to seek the lost hanggang may panahon pa babalik ng Panginoon, kapatid. The Lord will come very soon. At wala ng panahon, wala ng pagkataon, kapatid. Kaya mga kapatid, if you're not saved today, nandito ka, you need to be saved. You need to be born again. Or else, you will go straight to the devil's hell. Ang impyerno ay para sa diablo. Ngunit ang tao ay nahulog sa kasalanan. Sabi ng Romans 5:12, for by one man sin, all have sinned. Dahil sa isa na nagkasala, nahulog sa kasalanan, ang lahat ay makaranas ng kamatayan. At ang kamatayan, kapatid, ay hindi lang isang kamatayan, mayroong pang pangalawang kamatayan. Ang pangalawang kamatayan, yan ay kamatayan ng impyerno. Doon patungo ang ating kaluluwa. Amen? Baka may unsaved ka pa na kaibigan, kamag-anak, kapatid. Hindi patiyak ang langit at buhay na walang hanggan, kapatid. No. Ang unsaved, kapatid, no, cast into the lake of fire. Sabi ng Revelation 20 verse 14. Amen. Cast into the lake of fire. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung ang pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, kapatid, ikaw ay tatapon sa nagalagablab na apoy ng impyerno. Yan ang pangalawang kamatayan. Amen. Salamat po kung ikaw ay ligtas. Sabi ng Luke 10 verse 20, your name is written down in heaven. Baka hindi pa nakalista ang pangalan mo doon sa buhay no langgan, sa aklat ng buhay ng Panginoon. Kapatid, baka nakalista ka doon sa pangalan ng impyerno, kapatid. You need to be saved. You need to be born again today. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ang kaligtasan, kapatid, hindi bukas. Sabi ni Solomon, huwag mong ipagmalaki ang bukas, kasi bukas hindi mo na alam. Boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. In Proverbs 27 verse 1. Amen. Kaya kapatid, ang impyerno ay may apoy na hindi namamatay. Tingnan natin sa book of Mark. Think about hell. There is fire. 9 verse 43. Mark chapter 9 verse 43. If thy hand offend thee, cut it off. It is better thee to enter life maimed than having two hands to go to hell, into the fire that never quench. Amen. Di bali putol ang kamay mo, kapatid, kaysa kompleto ang kamay mo patungo sa impyerno, kapatid. Dahil ang impyerno ay may apoy na hindi namamatay. Fire that never quench, fire that never, non-stop fire, kapatid. Worms that diet not. Ayan po ang impyerno, kapatid, na ating pupuntahan ng ating mga kaibigan. Amen? Susunugin ang kaluluwa, magpawalang hanggan, kapatid. Hindi lang po yan isang araw, hindi lang yan isang buwan, kapatid, iling taon, kapatid, 100 years doon sa impyerno. Walang hanggan, forever and ever, for eternity. Kaya walang hanggang pagdurusa ng ating mga kaibigan, kamag-anak doon sa impyerno, kapatid. Kaya ngayon na lang ang kaligtasan. Amen? Kaya mayroong simbahan para maligtas ang tao doon sa impyerno, kapatid. Simple lang po ang kaligtasan. Aminin mo na ikaw isang makasalanan, ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo at tumawag ka sa kanyang pangalan at ikaw maliligtas.
That's as simple as that, kapatid. Ikaw ay maliligtas doon sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya keep seeking the lost. Keep sharing the gospel, kapatid. No. Dahil marami po ang pupunta sa impyerno. Amen? Totoo po ang impyerno, kapatid. Oo. Kaya makita natin, kapatid. No. Last Thursday, nag-funeral service kami, kapatid. No. Na ito ay kapatid din natin, kasama natin dati for many years, 14 years ago. Oo. At namatay ang kanyang anak na 35 years old. No. Oo. Nang punta kami doon, nagkwento po yung nanay. Bago malagutan ng hininga ang kanyang anak, naghingalo na. Nagtatawag po siya ng pastor. Oo. Na siya habang naghingalo ang kanyang anak at walang dumating, kapatid. Wala tayong idea kung nandoon sila. No. Walang dumating na pastor at pinakausapan niya habang hinahingalo ang kanyang anak, pinakausapan niya, anak, tanggapin mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, tanggapin mo, Panginoon. Oo, ayaw kong pupunta ka sa impyerno. Sabi niya, di bali mawala ka dito sa mundo, pero ayaw kong pupunta ka sa impyerno. Gusto ko kasama ka ng Panginoon. Amen. Umiyak po yung nanay, kapatid. Sabi niya, anak, sige na, tanggapin mo na ang Panginoon. Hindi niya alam kung paano manalangin ng sinner's prayer, kapatid. Oo. Oo. Hindi niya alam, kapatid. Mag-share ng kanyang anak. Nakakalungkot. Amen? Mamamatay na. On the way to hell na, kapatid. No? Kaya malaga po ang sinner's prayer. Sabi ng Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya wag nating hintayin na tumawag sa Panginoon sa panahon na ikaw naghingalo na, kapatid. Huli na ang lahat. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Amen? Kaya ngayon na tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Amen? Anong sabi ng Romans 10 verse 9? If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and believe in thine heart that Jesus Christ rose from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, with the mouth confession is made unto salvation. Amen? Sa pamagitan ng pagsisi at pagtanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Ang tao ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kaibigan, yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng simbahan. Dahil totoo na may impyerno. Maluwag ang pintuan sa impyerno at maraming pupunta doon at marami na ang nandoon, kapatid. At huwag na tayong dadagdag doon sa impyerno, kapatid. Dahil ang impyerno ay totoo, maniwala ka sa hindi. Ang impyerno ay totoo at doon ka pupunta kung wala kang Panginoon. Oh, yan ang impyerno ay naghihintay sa iyo, kaibigan. Kailangan mo ngayon ang simbahan, kailangan mo sa Jesus sa tagapagligtas, kapatid. No. At kaya nga dinala ka rito sa simbahan. Dahil may impyerno na nagantay sa taong makasalanan. Pag namatay ka at wala kang Kristo sa puso, tandaan natin, ikaw ay papunta sa impyerno. At sa impyerno, you cannot escape in hell. There is no other chance in hell. Ang sabi ng Matthew 22:33. Matthew 22:33. Matthew 23 verse 33. 22:33. Ang sabi diyan, ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? How can ye escape in the damnation of hell? You cannot escape in hell one day kung wala kang Panginoon.
Kaya ang sabi niya, mga ahas, lahi ng ulupong, paano kayo makatakas sa kaparusahan ng impyerno, kapatid? Paano tayo makatakas sa impyerno, kapatid, kung doon tayo pupunta? Amen. Ang impyerno ay maraming gates, the gates of hell. Maraming pintuan, maluwag ang pintuan, kapatid. There are many gates in hell, but there is no exit. Amen. Walang exit, kapatid, sa impyerno. How can we escape from hell? Amen. Kaya kapatid, yan po ang dahilan. Hell is keep on burning today. At marami pa ang pupunta doon every day, every seconds, every hour. Marami po ang pupunta doon, kapatid. Kung hindi tayo, we keep on sharing the gospel, seeking the lost, kapatid. Marami po ang pupunta sa impyerno. That's the reason why God commissioned the church to go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded thee. Lo, I am with you always. Sasamahan ka ng Panginoon. Amen? Anong sabi ng Psalm 55? Psalm 55. Kaya malaga po ang simbahan. Ang simbahan, kapatid, yan po ang magsasara, kumukontra sa impyerno. Psalm 55. That's why we need to keep winning souls, winning the lost. 55:15. Let death cease upon them. Let them go down quick into the hell, for wickedness is there dwelling among them. Let them go down quick. Amen. Let go down quick to hell. Pag namatay ka, bigla ang sunod mong hininga, impyerno na. At ang sabi ng Biblia, let them go down. Ihulog ka doon. Quick. The word quick, sabi ng Hebrew word, chai. The word quick means chai. It means alive. Life, living. It means, kapatid, pag namatay ka, you will cast alive in hell. Ihulog ka doon, buhay sa impyerno. Amen. Alive. Gising ka. Buhay ka. May kamalayan ka. Alam mo na ikaw ay nandoon na, nahuhulog na sa impyerno. Dahil nandoon ka sa kaluluwa. It means, kapatid, soul proving that hell is not for the body, but hell is for the soul. And the soul exists even without the body. The body was buried already, but soul is still exists in hell. Amen. Maramdaman niya ang impyerno. Alive in hell. Kapatid. Kaya nga makita natin, mapansin natin, kapatid, isa po ang example ng isang mayaman na namatay. In Luke 16, tingnan natin, kapatid. Alam na natin ito, Luke 16. But I would like to remind us today, ang mayamang ito hanggang ngayon umiiyak sa impyerno, humingi ng awa, kapatid. Luke 16, verse 23. And in hell, lifted up his eyes, being torment in hell. See it, Abraham. Oh, amen. See it. Ibig sabihin, nasa kaluluwa siya. Nakakita siya, umihinga siya, kapatid, nakakarinig siya, nagsasalita siya. Yun, kapatid, ang kaluluwa sa impyerno. And in hell, he lifted up his eyes, being in torment, seeing Abraham afar off, Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus, he may dip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Kapatid. Amen?
Biro mo yan, kapatid, isang mayaman, no, begging, no, a drop of water in the tip of the finger of Lazarus. Na si Lazaro, kapatid, ay may sakit. No, may sakit na leprosy. Nagkaputol-putol na yung daliri ni Lazaro. Pero kapatid, this rich man begging, little water, have mercy on me. Amen? Biro mo yan, napakaawa. Oh. Sabi niya, Amang Abraham, parang awa mo na. Isugo mo si Lazaro. Bigyan lang kahit kunting patak lang ng tubig. Malagyan ng aking mga dila. Ibig sabihin, kapatid, mayroon siyang sense of tasting, sense of thirsting, sense of feeling, kapatid. For I am tormented in this flame. The word flame, kapatid, sobrang init yan, kapatid. Yung kandila nga, init eh. Impyerno pa kaya, kapatid. Sa impyerno, kapatid. Mayroon tayong bagong katawan. No. Ang sabi ng Matthew 10:28. Oh, malapit na po tayo matapos. Matthew 10:28. And fear not them that wish kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him that is able to destroy both soul and body in hell. Amen? Biro mo yan, isang araw, yung kaluluwa at espiritu, may katawan na sa impyerno. Amen? Yan, ang sabi rito ng salita ng Diyos sa Matthew 10:28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi na mamatay ang kaluluwa. Ang katakutan ninyo, ang katawan at kaluluwa, magkasama sa impyerno. Both the body and soul destroyed in hell. Tormented in hell, both body and soul will go to hell. Both body and soul will destroyed in hell forever and ever. Amen? Kaya ang impyerno ay maluwag, kapatid. Hindi po napupuno. In Proverbs 27, verse 20. Proverbs 27:20. In Proverbs 27:20, the Bible says, hell and destruction are never full, so the eyes of men are never satisfied. Hell and destruction, never full. Amen. Hell, hindi po ito libingan. Oh. Grave is the place of the body, but hell is the place of soul and spirit. And hell, the Bible says, never full. Hindi napupuno. At doon pupunta ang kaluluwa. The soul. Hell is a place of departed soul from the body. They will go to hell, kapatid. Kaya mga kaibigan, yan ang dahilan kung bakit my church, we invite people every Sunday. Dahil may impyerno, may pintuan, at wala ng labasan. At ang impyerno hanggang ngayon bukas pa rin. Maluwag. Puno. Kaya ka dinala sa church. Because of the gates of hell shall not prevail, para mapigilan ka, maligtas ka doon sa impyerno. Dahil doon tayo patungo, kapatid. Kaya ang simbang ito, kapatid, we continue preaching about hell.
Hindi po tayo nagpipraise para matakot kayo sa impyerno. Matakot ka at hindi, kapatid. Ang impyerno ay totoo. Kaya we never stop preaching about hell because hell is real. Dahil sinabi ng Panginoon, pinakamaraming verses, kapatid, ay verses patungo sa impyerno. Ang impyerno, kapatid, napakarami ng verses tungkol sa impyerno. Kaya totoo ang impyerno kasi sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, kapatid, at sinabi niya rin na may mayaman na doon na pumunta, and don't be the next to go to hell, kapatid. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating kasalanan. He died in the cross. He purchased with his own blood because of His church, kapatid. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin ng simbahan. Para ang simbahang ito, dito natin dalhin para makaparinig sila ng preaching about hell. No, para sila maligtas. Kaya this church will prevail hell against hell. Ito po ang kumukontra sa gawain ng impyerno. Amen? Kaya ganun tayo mag-preach. Hell, fire, preaching, sin-hating preaching, kapatid. Why? Because hell is real. One day, our loved ones will go to hell if we don't keep sharing the gospel, if we don't seeking the lost. Kapatid, if you are busy in this world, not busy for the work of God, many lost will go to hell. That's the reason why I need a church, because there is hell. This is a kind of church to bring your friends, your loved ones, your office mate, to bring them in, to get them saved, kapatid. Kaya yan ang reason kung bakit may simbahan, the Bible-believing Baptist Church, kapatid. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for this great message, O God. Salamat. Yan ang dahilan kung bakit kailangan namin ng simbahan. Kailangan namin, O Diyos, ang pastor. Kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin ng preacher para makarinig kami ng ebanghelyo. Narinig namin na may impyerno nag-antay sa amin kung kami sakali bawian ng buhay. Kung wala kaming Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, you will go to hell one day. Kaya bang tinutulog at panyaya, you want to pray for your loved ones na maligtas? Sige po. Pagkakataon mo na, ipanalangin mo sa Diyos. Iyakan mo na ngayon. Huwag ka nang iyak sa langit. Wala na tayong magagawa. Dito sa altar, iyakan mo. Name. No. Mention them by name. Lord, save my friends. Save my loved ones. Save my brothers and sisters. They were lost. Until now, they were lost. Lord, give me power and wisdom to invite them. Give me courage to invite them, or else they will go to hell. Why not pray to God? Bakit hindi ka alis dyan sa upuan mo? If the Lord touch your heart through His word that there is burning hell in hell today, until now and forever, and your unsaved friends, loved ones, office mate, classmate will go to hell, why not come in the altar and kneel down to God and beg to God, Lord, save my loved ones, save my friends, save my neighbors. They that sow in tears shall reap in joy. Ngayon mo na iyakan, kapatid. Baka anak mo unsaved pa, baka asawa mo unsaved pa, baka biyanan mo unsaved pa. Why not come in the altar? Sige po, ang altar ay maluwag. Beg on God, and the Lord will touch their heart. The Lord will make a way to be saved. Sige po, dalangin mo sa Diyos.
Makaawa mo sa Diyos ngayon na. Huli na kung siya ay papunta na sa impyerno. Sige po. Sige po. One day, God will wipe away all tears from their eyes. Luluha ka sa langit kasi ang kasama mo, anak mo, kamag-anak mo. Wala sila doon sa langit. Pag wala sila sa langit, sigurado sila sa impyerno. That's the reason why God built this church, because there is burning hell waiting for our loved ones, our friends. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Kung hindi kapatyak ng langit at buhay na lang ganyan, sige po, just kneel down to God. And somebody will share you the gospel, the good news, that Jesus died and rose again. Sige po, kausapin natin ang Diyos. You are burdened today, you are in sickness, you are in diseases, you are in trials. Sige po, this is now the right time to beg in God. Leave it to the Lord today. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Sige po. And go home with comfort. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Sabihin mo, kung sino pa maligtas, name them one by one. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts. Thank you for your great message. Thank you for revival from heaven. Thank you, God, for your words. Thank you, Holy Spirit, for the power bestowed upon the servant today. Salamat po sa mga anak nyo. Whatever their trials and burden in their heart today, O God, bless them. Bigyan po ng solusyon anumang mga problema nila, Panginoon. We come to you with humble hearts, O God. We bring back all the glory and honor. Thank you for great revival, O God, this morning. Forgive our sins and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. I hope you revive today. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. At before tayo mag-closing, ay sambahin mo natin ang Panginoon sa ating pagkakaloob. Tawagin po natin ating usher. Sa aming mga bisita, ang pagbibigay po ng mga handog is voluntary. Amen. But our members, it is our privilege to give unto the Lord, because the Bible says it is more blessed to give than to receive. Amen. Tawagin po natin ang ating usher. Tayo po yung mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa inyo pong mga salita. At salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo niyo po sa amin upang muli ay sambahin po kayo sa pamamagitan ng aming pong pagbibigay. Itama niyo pong aming pong puso, give us humble and cheerful hearts. At pangalan niyo po ang maitaas sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang mga salapi na maliliko, magamit sa kalalago
na inyo pong ministry sa ikakadwa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon tagapagligtas. At muli kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isang magbibigay, pag-ingatan at pag-imanin niyo po ang provision and source of income ng